Maraming kilalang creator ang dumaan sa newsfeed ko na nakakaranas ng demonetize. Yung iba, mga 100,000 followers pa. Masasabing malalaking creator talaga. Marami ang nalilito. Lalo na yung mga na-demonetize ay mga tutorial pa ang kanilang content. Kahit sila, hirap na hirap malaman ang dahilan. Pag-usapan natin, bakit sila na-demonetize? Kahit patuloy naman silang nagtuturo, nagre-research, at higit sa lahat, inaaral naman nila ang tamang dapat gawin dito sa Facebook. At ito na rin ang kasagutan sa mga nagtatanong sa akin kung bakit nila nararanasan dahil hindi ko sila masagot isa-isa. Mga ka-useful, hindi ako isang eksperto. Itong mga ibabahagi ko ay ayon sa aking mga karanasan at aking natutunan. At higit sa lahat, sa aking research para sa pag-aaral ko dito sa platform na ginagamit natin para na rin makatulong tayo sa kapwa creator. Lahat tayong mga creator ay walang kasiguraduhan ang resulta sa bawat upload natin. Kaya malaking bagay ang may idea tayo sa mga content natin bago natin tuluyang ma-upload. Maraming beses ko ito ibinigay na paalaala. Sa content natin, mahalaga ang bawat salita, maging sa picture post, text post, at higit sa lahat, sa video. May tinatawag na AI misinterpretation. Kahit na maganda naman ang intention mo sa content mo, posibilidad na maaaring makaranas ka ng violation. Maraming posibilidad na pinagmumula ng violation na hindi talaga naunawaan ng karamihan. Unang-una dito ay tinatawag nating AI misinterpretation. Napapansin mo ba na marami ang mga creator na magkakaiba ang pananaw? Ito na ang isang halimbawa. Bawal daw ang ganitong salita, sabi ng isang nagtuturo. Pero sabi naman ng isa, hindi daw bawal. Di ba ikaw mismo, malilito kung sino ang paniniwalaan mo sa kanilang mga nagtuturo? Nangyayari yan dahil sa AI misinterpretation. Ang AI misinterpretation, ito yung mga pagkakataon na mali yung pagkakaintindi ng AI sa content mo. Kaya na-flag o na-take down kahit wala ka naman talagang violation. Paano nga ba nangyayari itong misinterpretation na ito sa isang content? Una, walang context ang AI. Magaling ang AI maghanap ng patterns. Example natin sa educational content. Nag-post ka ng historical picture about sa kaguluhan, pero na-detect as graphic violence. Pangalawa, karaniwang nangyayari dito sa mga tutorial ay ang mga repetitive content. Yung content na paulit-ulit ng mismong clips. Video na halos walang nagbabago. Nire-repost mo na lang ng nire-repost yung same na post. 'Di ba? Nagtataka ka kung isa ka sa mga nakakaranas. Hindi mo makita kung aling content ang pinagmulan. Dalawang klase yan ng repetitive content. Kung demonetize ka, check mo kung ganito ang nangyayari sa mga content mo. Una, itong low effort repetition. Ito yung same video, image o caption na pinopost mo. Ulit nang wala namang binago. Halimbawa, nag-post ka ng reel. Tapos, pinost mo after 3 days. Walang edit, walang bagong context. Napakahalaga ng context kay Spoon. Dahil kapag may bagong context, may enhancement na nangyayari. Pangalawa, itong thematic repetition. Iba-ibang video, pero iisa lang lagi ang hook, ang script. Ang resulta, parang paulit-ulit lang din. Ang matinding pagsubok kapag nakaranas ng ganitong mga problema, hindi naman talaga nagno-notify kung alin talagang content ang may problema. Kailangan mo talagang magtiyaga na i-review ang mga nagagawa mong content. Itong dalawang nasabi ko kayo, school, ay naranasan ko na, kaya ako na ipaliwanag sa inyo. Nagtiyaga lang talaga ako na hanapin sa mga content ko. Ang sa palagay ko ay nagkadoble-doble ng upload o mukhang repetition ang nangyayari. Ang good news naman, nang na-delete ko, naging okay na ang account ko. Sunod, itong tinatawag na clickbait. Marami na akong nagawang content tungkol sa topic na ito, pero kailangan ko pa rin isama dito dahil nakikita ko marami pa rin nakakagawa ng maling clickbait. May mga nakikita akong post ng ibang creator na sa kagustuhang makakuha ng engagement, maling clickbait na ang inailalagay sa content, sa caption, sa kanilang description, lalo na sa mga text post. Ang clickbait naman ay hindi agad masama. Ang nagpapasama or tamang paggamit ng clickbait ay kung tinutupad nga ba ng isang content creator yung pinangako ng nasa headline. Kaya napakahalaga ng context. Dito sa clickbait, ang isa sa mga dahilan kaya nagkakaproblema ang ibang creator ay ang maling paggamit. Ang clicks lang ang habol, pero wala ng value ang nagawang content.
At ang last ay ang spam. Kung matagal ka ng creator, siguro alam mo na ang spam na yan. Pero marami pa rin ang nalilito dito sa spam na ito. Akala ng iba, sa comment lang nangyayari ito. Kapag ang content mo ay may halong engagement bait, maaaring maging resulta din ng spam. Madalas, nangyayari na valuable naman yung content mo, pero napaplag pa rin as spam. Dahil hindi naman tinitignan ng spam filter kung valuable sa tao. Ang tinitingnan niya ay kung mukhang spam yung pattern. Kahit maganda ang intention mo, kung kapareho ng kilos ng spammer, maaaring ma-detect ng AI na spam ka. Sunod, itong trigger words. Isa pang dahilan. May mga salita na red flag agad sa filters dahil madalas gamitin sa scam. Kaya resulta agad ng spam. At minsan, labag talaga sa community standard. Sunod, itong copy-paste content. Ito yung pinost mo, yung exact same caption sa profile mo. Tapos, sa page mo, sa maraming groups, at sa comments. Pwede kang ma-detect as spam. Alam ko, marami pang posibilidad na dahilan ang problema ng account kaya nadidemonetize. Pero sana nakatulong ang bidyong ito para magkaroon ka ng idea para malinis mo ang account mo. Nakadepende pa rin naman sa desisyon mo ang ikalilinis ng account mo. Ginawa ko ang bidyong ito para dagdag kaalaman na maalagaan mo ang account mo. Dahil kahit ipalinis at ipareview pa natin ang ating account sa mga kilala at sikat na mga creator, mga tutorial, kung hindi natin matututunan ang mga dapat gawin, paulit-ulit lang natin mararanasan ang problema. Tandaan mo yan kay Useful. Bilang creator, kailangan natin matuto. Huwag mo kalimutan mag-follow kay Useful at i-share mo na din ang bidyong ito para naman makatulong din tayo sa iba pa.